Isang magandang araw sa inyo mga ka-agri. Nandito na naman tayo dito sa pagkakalamansi. I-share ko lang sa inyo itong aking nasa likod ko. Itong mga andamyo o ladder ng kalamansi, yung hagdan. Ito mga ka-agri, gumawa na nga ako ng sarili kong hagdan dahil nga sa hinahagdan na nga yung kalamansi ko, mataas na. Hindi na kayang abutin ng tao na titingkarin lang niya, medyo talagang mataas na, hindi na kaya. Kaya talagang naghahagdan. Dito, kung bakit nga ba ako gumawa ng hagdan, pwede naman ako dyan na yung mga ahente may hagdan naman sarili at saka may narerentahan naman dito. Mas maganda na meron ka sariling hagdan mga kagridang kasi nga yun, minsan may mga pitas tayo na nagre-renta tayo ng hagdan tapos wala na tayong marentahan, narentahan na ng iba. Kaya minsan nadidelay yung pitas natin, tapos minsan sa ahente yun, papapitas tayo kapag nakakalat na yung hagdan nila dyan, tapos mga 2 to 3 days ang pitas, kinabukasan kasi bumababa yung presyo, binababa nila yung presyo, wala ka na magawa kasi nga nakakalat na yung hagdan nila, nakakahiya naman na hindi mo sila papitasin kasi nandun na yung, hindi mo sila bigyan ng kalamansi kasi nandun na yung hagdan nila. Kaya syempre pag bumaba yung kalamansi, wala ka na magawa. Kaya ako, nagdesisyon na lang ako na gumawa ng sarili kong hagdan. Mas maigi, kung mas mainam na may sarili tayong hagdan, alam mong oras tayo magpapitas, mayroong magagamiting hagdan yung mamimitas natin. At pwedeng-pwede nga ito sa mga ka-agri natin dyan. Kayo na may mga kalamansian na malapit na kayo maghagdan, pwede rin kayong gumawa na to. Kung mahilig kayo mag-DIY, yan. Ako lang din kasi ang gumawa na to mga ka-agri. Mamaya, ibibigay ko sa inyo yung mga detalye na to, yung mga sukat, yung kapal o laki ng tubo, ng bakal, na angle bar na ginamit natin dito mga ka-agri. Yun. Ito, dalawang klase yung hagdan ng kalamansi, yung andamyo. Isang kahawayan at saka isang bakal. Bakit bakal yung ginamit natin? Kasi dito ka-agri sa lugar namin, ang Hain Nueva Ecija, halos wala nang gumagamit ng mga, halos hindi naman talaga sila nakagamit ng hagdang kawayan. Kaya dito, sanay ang tao dito na mamimitas ng bakal, yung hagdan na ginagamit nila. At pero sa ibang lugar may mga gumagamit ng mga hagdang kawayan. Mas maigi sana kung gano'n, mas makakamura ako. Mas sa kawayan kasi mura lang yung kawayan pag bumili ka. At marunong din naman ako sanang gumawa nun ng kawayan. Kaso lang, yun, hindi ginagamit ng mamimitas dito. Kaya syempre, sasabay tayo kung ano yung mga kaugalian dito. Sasabay lang tayo mga ka-agri. Mga malapit na mahagdan, tapos wala namang narirentahan sa gawin ninyo at yung mga buyer nyo ng kalamansi, wala namang hagdan yan o wala namang mga andamyo, gumawa na kayo, mas maganda pa. Yun lang. Yung kawayan kasi na hagdan, di ko maipakita sa inyo, wala kasing hagdan na kawayan dito ng kalamansi. Doon sa kumpare ko na si Paring Angelo, doon sa San Antonio Nueva Ecija, meron silang ganon at gumagamit ng ganon yung mga mamimitas ng kalamansi nila doon. Medyo nakakamura sila doon kasi bibili lang sila ng kawayan o may tanim nga silang kawayan, puputol na sila, gagawa na sila ng sarili nila, libre. Kumbaga may gastos man doon, konting-konti na lang mga ka-agri. Yun lang. Hindi ko may pakita sa inyo kasi wala akong picture nun, kaya nahagdan na yun kasi malayo, hindi ko mapuntahan na agad-agad si Paring Angelo. Ay yun nga, kaya yari ko lang gumawa na to at marami tayong ginagawa, hindi na natin mabigyan ng oras na pumunta tayo doon para pa-videohan ko malaki yung hagdang kawayan nila, maipakita ko sa inyo mga kagri. Yun lang. Ito naman kasing advantage na tong bakal na andamyo, matagal lang inaabot na to at medyo matatag ito kasi ito lumulubog ito ng konti kapag ito tinapakan na ng mamimitas, sinakyan na ng mamimitas ito. Tumatatag pa siya kasi lumulubog ng konti, nasa 1 to 2 inches lumulubog ito sa lupa, lalo kung medyo malambot yung lupa, lulubog ng konti. Yung kasi hagdang kawayan mga ka-agri, nakaibabaw lang yan doon sa lupa kasi nga medyo malaki yon, yung diameter no, nasa 2 inches ang diameter nun yung hagdang kawayan, o minsan 2.5 inches pa yung diameter nung ginagamit na hagdang kawayan. Kaya nakapatong lang siya sa lupa. Medyo kung bara-bara ka mamitas, medyo mabubuwal ka pagka hindi ka maingat.
Ito naman matatag. Kaya yun din ang isang kinagusto ng mamimitas dito, hagdang bakal, mga ka-agri. Ito na mga ka-agri, yung mga sukat ng andamyo natin ng hagdan na ginawa ko dito. Dito muna tayo sa binili ko na tubo at saka yung angle bar. Ang angle bar natin, mga ka-agri, ito yung 1/2 inches. 1/2 ang lapad niya. Tapos yung kanyang kapal ay 1/8 inches. Yun, yung magaan lang o manipis lang yung binili natin para hindi mabigatan yung mamimitas kapag binubuhat nila to. Tapos ito naman binili natin na tubo. Ito yung mga poste natin. 3/4 inches diameter po ang binili natin at S20 yung kapal niya. Manipis lang din yung binili natin para magaan nga, mga ka-agri. Tapos may isa pang piyesa tayo na binili na 1/2 inches na binili natin. Ito para sa bushing, ito para sa rolling. Papasok natin dito yan sa loob na to. Medyo ano na kasi ito may mga ribaba kaya pumasok yun, ganon. Ito rolling para dito kaagad yun. Tapos ito yung welding natin dito sa angle bar. At yun yung mga ito na ngayon yung mga sizes ng binili natin na tubo. Tapos meron pa tayong diuno na binili. Ito kasi binili ko, may kilo-kilo kasi ditong hardware na binili ko yung mga ganito na mga 1 inches naman ito. 1 inches diameter, tapos S20 din, manipis din. Ginawa ko naman bushing doon sa mga ibang mga scrap natin na pinagduduktong ko na tukod na to. Kung makapasin nyo nga doon sa kabila, may mga ano tayo dyan dun sa, may mga bushing tayo doon sa tukod. Dahil yun nga yun, nilagyan natin to ng bushing yon para mas matatag. Nilagyan natin ng parang brace. Ito yung ginawa natin brace. Di uno naman to para pumasok naman yung 3/4 inches na tubo. Ganon. Tapos ang sukat nga pala na to ay ito. Pakita ko sa inyo. Ito naman mga ka-agri, yung mga poste na to, tatlo. Yan ang una natin pinutol. Ito muna natin sinukat at pinutol. Pinupleto muna natin to bago tayo magputol ng mga roller. Ito, yung mga pahalang na ito. Ang sukat na to nasa medyo malabo. Ayan, 230 cm. Yung sa taas na to inches, sa baba centimeter. 230 cm yung haba. Yan, yung haba na yung ka-agri. Magkakasukat lang ito, mga ka-agri. Magkakasukat lang. Pare-pareho lang yan na 230 cm yung ginawa natin dyan. Pero syempre, dahil nga nakaliko yung dalawa na yan, nakaganon, yung dalawang gilid, ito, yung gitna na to, medyo mahaba na to doon sa puwitan. Doon yung pinakatuod niya, mas mahaba. Huwag nyo puputulan, tama lang yung medyo mahaba ng konti para naman pag itinukod nyo, hindi yung nakadapa agad. Kumbaga, naka-slant lang ng konti pero nakatukod na siya. Ganoon. Yung ano naman, yung sukat naman ng ibabaw at saka yung ilalim niya, yung lapad, ito mga ka-agri ay ang ibabaw na to nasa 27 cm. Labas at labas 27 cm. Yun naman yung sa ilalim yung likod na yun 117 cm. Tapos ito yun itong header na to ganun din yan dito, magkamukha lang sila ng sukat halos. Mag-adjust ka lang ng 0.5 para pumasok ito kasi ipapasok mo sa loob yung tubo na yan kaya mag-adjust ka lang ng 0.5 yun yung header mo. Tapos yung lapad naman ng header natin, yung lapad niya 14 cm. O yung mga baitang na yan yun, i-actual nyo yan sukatin dyan. Hindi ko na lang kasi na-videohan ito mga ka-agri yung paano ko sinukat pero susukatin nyo lang dyan yan
Kapag ka nasukat nyo na yan na actual, yung ilang baitang yan, 1, 2, 3, 4, 5, pang-anim yung header. Sa 5 na yan, i-actual nyo kapag ka na tama na yung sukat niyan, yung actual niya, puro sa loob yan ka-agree. Umapasin nyo na sa loob. Sa loob ng mga tubo, nakasukat yan. Nakapasok itong baitang. Kapag ka nasukat nyo na ng maayos yung 5 na yan, para dun sa kapupunan ng iba pa na hagdan na gagawin ninyo, magkakamukha lang yan. Ito na yung gagawin yung kopyahan para pangsukat. Kumbaga, idadampi nyo lang dito yan, tapos sukat lang kayo, ganun. O, magkakamukha lang yan mga ka-agree. Tapos sa header, dito ganun din, magkakamukha rin. Mag-actual muna kayo ng isa, lahat na yan, puro isa. Tapos, tsaka nyo gawin sukatan. Itong mga una nyong gagawain. Ganon. Pero syempre, huwag nyo muna i-welding yan. Kumbaga, pag okay na lahat ng sukat na yan, nakapagputol na kayo ng 5 baitang at saka isang header, yun na yung gagawin nyo namang kopya. Ito na yung gagawin yung pattern, mga ka-agree. Ito na yung sukat nyo. Tsaka dito, pero dito naman sa mga bushing na to, kada header yan, siyempre hindi naman perfect yung magiging trabaho nyo dyan kung nag-DIY nga lang kayo. Suggest ko dito sa may roller na to, actual yung isusukat sa bawat isang header. Yun, kung ano yung susukat doon, actual, yun na yung nakalagay doon. Ganun lang ang tips ko lang sa inyo mga ka-agree. Yun, ganun lang. At kung magpapagawa naman kayo, ay bigay nyo lang yung sukat sa mga gagawa. Alam na nila yan. Yung mga welder, builder. Alam na nila yan. Yung mga nag-iron works, mga ka-agree. Yun ang pinaka, sabi nga nila, yung takong. Ito yun. Yan. Yan, nasa 1 inches yung ginawa ko na yan. 1 inches yung lapad. Iba yan, hindi na magkakasize eh. Parang tansyahan nila iba. Ito 1 inches yung lapad na to. Yan yung takong. May takong yan para hindi masyado lumubog yung tubo. Lumubog man to, konti lang, mga hanggang dito lang. Pag lumubog sa lupa, madaling bunutin ng mamimitas yan mga ka-agree. Ganon. Ayan yung naging ano natin. Gawa natin. Ganyan, no? Nakapasok. Mapapansin ninyo. Ayan. Tapos ito yung header natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito. Winelding natin itong 1/2 na to dito sa header. Yan yung ginawa natin bushing na itong roller. Ito roller ito. Angat na angat baba. Yun. Tapos nilagyan natin yan ng mga scrap natin na angle bar na mga pinutol nung nagkanto mesa tayo. Magkakanto mesa kasi tayo dito sa ganito eh. Ito yun, mga scrap. Ginawa ko naman brace dito para matibay yung tukod, mga ka-agree. Yun. Yan lang. Tapos yan, bibilingin natin yan para makita nyo yung mabuti. Yan na yun. Yan na yun mga ka-agree. Yan. Tatayo natin para malaman nyo yung kung mapansin nyo nga nakaangat yung ilalim, diba? Nakatukod yung nakaangat yung ano, yung dalawa sa gilid. Ito mahaba, itong tukod. Ayos lang yan mga ka-agree. Ganon. Pakita ko sa inyo kung bakit ganon. Para ka-agree kapag itinukod natin yan dyan na ganyan. Yan. Hindi siya nakatukod na pero hindi pa siya nakadapa. Diba? Pero yun ang purpose no kung bakit mas mahaba ito. Pero yan, magkakasing haba lang ito tsaka ito. Hahaba talaga yan kasi nakadiretso yan. Hindi katulad na to na nakatagilid na ganon. Ganon mga ka-agree. Sila mga ka-agree, tips ko lang dyan sa mga mahilig mag-DIY na may mga kalamansian na siyempre yung medyo wala namang marerentahan na hagdan sa gawin ninyo. Pwede kayong gumawa ng mga ganito. Ito kasi mas matibay, mas matatag, mas safety ito sa mga mamimitas, mga ka-agree. May kamahalan lang ng konti. Pero kung magdi-DIY ka, hindi naman ganoon kabigat sa bulsa, mga ka-agree. Yun. Sana may naibigay ako sa inyo ng konting tips tungkol dito sa mga andamyo o ladder ng kalamansi na kailangan mo na tools
sa kalamansi farm mo. Nakakagi. Paano hanggang sa susunod na lang na vlogs at ako'y magpipintura na para makahabol pa ako sa pag-aaraw na to at maganda yung magiging pintura natin dito sa ladder ng kalamansi. Yun.